deeper and different kind of faith. No, pero bago po tayo magtungo doon, I want you to watch this testimony ng ating pong kapatid. Okay? Sige po, ready na po ba yung ating video? Ayan. I hope napanood po ito doon sa live, no? Sige. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Rene Rose, primary leader po ni Pastora Ann. And I would like to testify po on how God move in our life and how good and faithful He is in our life. I started my journey in following Jesus when I encountered Him way back 2016. And since then, napagkatiwalaan sa ministry, may mga pagkakataong bubuo ng team, mawawala, may naiiwan, at wala pang significant na impact. Pero nagpapatuloy pa din sa kabila ng mga challenges at breaking moments. Pandemic came and lahat naman siguro tayo hindi naging handa. But what I have received from God and our pastors is the challenge to increase my capacity. Nag-asa ko nun kay Lord ng wisdom. Fast forward, nag-enroll ako for a degree course. Knowing na iyon na yung will ni Lord kapag-raise ng campus ministry at magkaroon ng maayos at stable na income. And by God's grace, nakakasabay naman tayo sa mga lessons at nag-thrive din during studies. Time came, meron na namang twist. God opened new door na makadalo at mag-train sa butuan for home office. Pero hindi naging madali lahat ng iyon mula sa expenses, knowing na isa lang ang source of income namin sa pamilya. Bilang si Mr. ay bicycle driver, plus yung isipin ko pa na magka-travel ba ako kasi buntis ako during that time. At yung iiwan ko ba yung pag-aaral kapalit no hindi ko alam at hindi pa ako sigurado. Pero dahil merong desire, nakarating pa rin sa butuan. And praise God, yung DNA training was really making changer. Not just sa aming financial, kung hindi sa kabuuan ng aking pananampalataya. Marami akong natutunan sa DNA at sa home office. Malaki yung nabago sa aking pananaw at nasasabi ko na mas naging obedient at submissive ako at talagang decided na magamit ang Panginoon yung buhay na ito for His kingdom. And I remember nung pabalik from training, I am so excited na gawin yung pinapagawa ni Lord. And another challenge came. Same month ng pagbalik ko from training, yan yung buwan din na bagsak yung health ng aking mama. Nag-reoccur yung cancer niya at dahil dito may mga kinailangan akong bitawan. Di ko agad na-apply lahat ng natutunan ko sa home office training. Kasi naging challenging para sa akin pagsabay-sabayin lahat. Nanay, magiging asawa, magiging estudyante, nag-aalaga pa kay mama, balik-balik sa ospital, nas may ministry pa, at iba pang mga responsibilidad. Naging napakahirap ng year na iyon sa akin. And unfortunately, di na nakarecover si mama. She died almost the same day when I gave birth sa baby ko. Kaya halos di ko alam kung saan ako magsisimula. Gladly, may mga taong ginamit ang Lord sa buhay ko, family, para gabayan ako in my darkest moments. I thank God for the life of our pastors on how they lead, guide, and help me sa pag-recover aking identity and calling. And today, by the grace of God, I can clearly say na lahat ng pinagdaan ay may purpose, and that is to give glory sa ating Panginoon. He is faithful and able to make us fruitful. In His grace, mas naging able kami to support the ministry through home office at sa pamamagitan din ng DNA, naging purpose-driven yung bawat pag-abot ngayon sa Hallelujah. And I believe marami pa tayong madadala sa Lord through this vision and purpose. Let's continue to love God and His people and continue to win souls and make disciples and achieve our goal, and that is to make every believer a leader of leaders. Ako po si Ara ng GUCCN, Maritual de Pastora, Sam 99,
Glory. Wow. Let's talk about new season. Yung title ng topic natin ngayon is for a new season, the blessing. The blessing. Marami pong nalilito kung ano ba talaga yung blessing. No, commonly, pag pinag-usapan yung blessing, 5 lang yung naiisip ng tao. Ano yun? Pera, datong, salapi, kwarta, cash. Pero ano po ba talaga yung blessing? No. And bago tayo po magtuloy, can we have this declaration? At because we will be engaging in the Word of God, so pakinggan po natin, i-declare po natin to by faith, bilang isang panalangin, that we know that ang Diyos natin mayroong magandang plano sa atin. Amen? At wala siyang ipagagawang ikasasama natin. At wala siyang ipagagawang hindi natin kayang gawin. At wala siyang ibang layunin, kundi mapagpala tayo. Sige po, i-declare natin to, holding your Bible, physical Bible, your Bible app, i-open natin, and i-declare po natin to. Ready? Okay, on the count of 3, 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Tayo po'y saglit na magtungo na ating ulo, magpikit na ating mata, and let's pray. Aming dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat, nananampalataya, na meron kayong magandang plano sa bawat isa po sa amin. At kung amin lang lalakaran yung planong ito, ay amin po maaangkin yung lahat ng inyo pong pangako. Aking pong dalangin na gamitin niyo lang po kong instrumento. Hindi po ako yung makita, kundi kayo po, Panginoon, yung magpahayag sa pamamagitan ko. Maging malinaw at maging makapangyarihan po yung pagpapahayag ninyo sa pamamagitan ko. At aking pong dalangin na sa pagpapahayag ng binhi ng katotohanan ng inyong salita, dalangin ko po ngayon, ito po ay maitanim sa puso ng inyong mga anak at magmistula pong matabang lupa yung aming puso so that yung mga salita na inyo pong ihahasik sa amin, ito po ay tumubo, ito po ay umabong, hindi lang magbunga ng 30-60, kundi 100 ibayong pagpapala. At amin po hiningi ang Banal na Espiritu, dulutan niyo po yung inyong mga anak ng karunungan, pangunawa, kalakasan, kabatiran ng kainyong kalooban. Huwag niyo pong hayaan na isang maging dagdag kaalaman lang yung aming makukuha rito. Huwag niyo hayaang information lang to. Kundi dalangin namin, ito po ay maging revelation sa amin. Magpahayag po kayo sa amin, Panginoon. Salamat po. Thank you, Holy Spirit, for your guidance. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. Wow. Again, magandang hapon po sa lahat. Ating topic is New Season. New Season needs a different kind of faith. New kind of faith. No? At ano ba yung blessing talaga? No, ang hinahabol po natin hindi po pera. Ang hinahabol po natin ay blessing. Okay ba 'yon? At ano ba talaga yung blessing? Pag sinabi po sa Bible na prosperity, it's called shalom. No, pag sinabi pong shalom, ito po yung payapa. Ibig sabihin, pwede kang makabili ng mamahaling kama pero hindi ka makakabili ng tulog. Pwedeng maraming pera pero kamusta ang relasyon sa pamilya? Marami kang property pero hindi mo naman mapuntahan kasi hindi ka na makalakad. That's not prosperity. Kasi ang plano ng Panginoon sa atin yung full life. We are not running after money, we are running after God's blessing. No, hindi po pera lang po ito. No, para ang dami mga pera, may sakit ka naman. Ano ang silbi ng pera? Hindi siya blessing, but God wants sa atin yung Zoe, yung God kind of life, yung nothing missing, nothing lacking. Siksik,
liglig, umaapaw. Sabi sa tabi mo, overflow. Yung pera po, ito po ay resulta lang ng blessing ng Diyos. No, resulta lang po yan ng blessing ng Diyos. At sabi po ng Leviticus, tingnan niyo po, ito po yung babasahin natin, ito po ay resulta ng pagsunod. Okay, ano yung biyaya ng pagsunod? No, dahan-dahanin po natin. If you have your Bible, no, i-note nyo or meron kayo, nagdo-notes po kayo, isulat po ninyo ito. Mahalaga itong mga verses na to. Ito yung blessing sa pagsunod. Okay, pero may prerequisite po ito ha, may verse 1, 2, and 3 to. Okay? Pero basahin muna natin ano yung blessing ng Lord pag nagawa mo yung 1, 2, and 3. Okay. Tingnan niyo po, verse 4, sabi, I will send you rain in its season. Sabihin, sa kapanahunan, talagang mamumunga lahat. Bakit? Rain, galing sa langit. Kasi sabi nga, di bali nang walang kuryente, basta may tubig. Tama po ba? Ang hirap pag walang tubig, no? Minsan po, kasi parang nagkaroon ng problem yung tubig, wala pong tubig doon sa bahay. Ang hirap pag magsi-CR ka, maghuhugas ka ng plato, maghuhugas ka ng kamay, maglilinis ka, kailangan palagi ng tubig. Tama? Kaya kung walang kuryente, okay lang, magperok-pero ka. Tama ba? Pero pag may walang tubig, ang hirap po, no? Okay. Pero tingnan nyo, sabi, mag-send ng rain ang Lord. And the ground will yield its crops, and the trees their fruit. Kasi hindi mamumunga pag walang ulan. Tama po ba? At ito po ay anything na galing sa langit. Verse 5, your threshing will continue until grape harvest, and the grape harvest will continue until planting. And you will eat all the food you want and live in safety in your land. Wow! Amen? Biruin mo, naaabot nung tanim yung ani. Nagpapang-abot sila. Ibig sabihin, hindi pa naubos, may parating na naman. Hallelujah! No. Verse 6, biyaya ng pagsunod po itong pinag-usapan natin. No? Sabi, I will grant peace in the land, and you will lie down, and no one will make you afraid. I will remove wild beasts from the land, and the sword will not pass through your country. Sabihin, merong kapayapaan, ang Lord ang lalaban sa iyo kasi wala rin yung mga beast, yung mga maaring mga leon, mga oso, no, mga lobo na kakain ng mga hayop, ng property. So aalisin ng Lord 'yon. In verse 7 and 8, you will pursue your enemies, and they will fall by the sword before you. No, si Lord, yung enemies mo wala na, walang laban sa iyo. In verse 9, I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers, and I will keep my covenant with you. You will still be eating last year's harvest. Verse 10, when you will have to move it out to make room for the new. Grabe. Sino rito gusto ng ganon? Hindi pa ubos yung harvest mo last year. May parating na naman. Hallelujah. Amen. Bakit? Ano po yan? Biyaya ng pagsunod. Sabi ng verse 11, I will put my dwelling place among you. Ito po yung pinaka-blessing. I will put my dwelling place among you, and I will not abhor you. Kasi pwedeng marami kang pera, may position ka, may yaman ka, pero wala ang presensya ng Diyos. Ano ang silbi niyan? At kung hindi mo kasama ang Diyos, sino ang kasama mo? Right? Kaya yung blessing ng pagsunod, napakaganda. Sabi ng verse 12, I will walk among you. Sino ito gusto mo nun? Kasama mo si Lord maglakad. Amo, kasama mo. Amen. Kahit saan ka pumunta, blessing. Kahit ano, hawakan ng kamay mo. Kahit ano ipagawa sa iyo, hindi magawa ng iba, nagagawa mo. By the way, yung sharing po ni RR, grabe po, no? Just to summarize din, medyo siguro yung iba, ewan ko kung medyo yung background music, medyo, no, malakas lang, no? Pero, nung siya po ay, sabi ko, mag-aral ka uli, yun po yung direction din namin. Sabi, nag-isip ko siya, Pastor, mag-aaral ba ako uli? Kasi po may anak na siya. 2 na po anak niya. Okay? Nanay na po siya. May asawa na po siya noon. Okay, mag-aaral ka uli. So, challenge po sa kanya yon. Habang nag-aaral po siya, ang gaganda po ng grades niya. Another challenge, sabi niya, twist, punta ka Butuan. Kasi very obedient po yung bata na yan. Very obedient yung batang yan, very honoring po sa amin. Pagpunta namin sa 13, iniisip agad ano yung kailangan namin.
No, pagdating namin, minsan may abot na po agad na tubig yan o kaya crackers. Kasi alam niya, malayo yung biyahe namin. Ganun po yun. Talaga iniisip niya ano yung need nila, pastor. Gusto niya maging blessing siya sa mga pastor niya. And sabi ng Bible, true enough, sabi ng Bible, yung mag-abot daw ng kahit malamig na tubig, baso ng malamig na tubig sa aking mga lingkod, ay tatanggap ng prophet's reward. Grabe, amen? Ibig sabihin, doon natin makita, anyone who refreshes the servant of God will be refreshed as well. Tama po ba? Kaya nakita ko po, grabe talaga yung ginagawa ng Lord sa life niya. Then, after sabi ko, punta kang Butuan. Pastor, challenge yung pangbayad, di ba? At tapos, dadaan yung first fruit kasi pumunta sila February. May first fruit. Nag-first fruit sila, pero alam nyo, provision ng Panginoon, nakarating pa rin siya ng Butuan because having that desire. No, hindi niya alam, sabi niya kanina, bago na naman, hindi ko alam to, kung ano, pumunta ng Butuan. Ano lang, tinatag niya lang yung 2 Chronicles 20:20. Ano yun? Believe in God and you will be established. Believe in your prophet and you will prosper. Yun lang yun. Yung word lang ng Lord hawak niya. Buntis nung pumunta. Di ba? Mahirap mo mag-travel sa buntis. Tama? Kasama ni Gal yun, no? Pumunta siya ng Butuan, hindi niya alam kung ano. Umuwi po siya, tumatindi. 1 taon, wala siyang kliyente. Nung nanganak po siya, yun yung time din na namatay yung nanay niya. And yun talaga po, encouragement, ginagawa namin, prayer, kamusta, everything. No, at tinulungan po natin yung kapatid. Nakita po natin, she stayed. Pwede bang umayaw na? Pwede bang hindi na sumunod? May dahilan ba? Pwede bang questionin mo na, Panginoon, maganda pa talaga plano ninyo? Pero siya, still, nagtiwala sa Panginoon kahit antindi ng challenge. Pati yung cell group niya po noon, medyo hindi maayos. But sabi niya, tutuloy pa rin ako. May mga remnant daw, may mga nawala, pero nagtuloy pa rin po siya. At nakakatuwa po, kasi doon sa kanya pong pasunod, great things happen. Great things happen. Yung testimony niya po, yung life niya po is very different now. Kung ano po yung dati. Yung 10 years na dapat tatrabahuhin niya pa. By the way, wala po akong sinabing huwag mag-aral, okay? I discourage na hindi kayo mag-aral. Galingan nyo. Okay? Kailangan nyo yan. Okay? Kasi po si RR, hindi man po siya nag-aaral na sa school kasi po nga may pamilya na siya at ngayon meron na siyang sarili niya pong business. Pero alam niyo po, hanggang ngayon nag-aaral po siya. Hanggang ngayon nag-aaral siya. Bakit? Kasi kailangan niya mag-develop ng sarili niya dahil sa kanya pong trabaho. Dahil pinopromote po siya ng Panginoon. No, puntahan natin yung verse 13. Bakit po? No, ito yung blessing ng Lord. I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Ibig sabihin, ayaw ni Lord na tayo ay alipin pa rin. Kaya ako po, ang desire ni Pastor, okay lang ba ipag-pray ko kayo, yung mga taga-GUCCL, sa 2025, wala nang may utang sa GUCCL. Bayad lahat ng utang. Okay po ba yun? Kaya po pinag-aaralan natin to. Okay ba ipag-pray ni Pastor, wala nang utang ang mga taga-GUCCL? Pag nakita kayo, taas noon na ba? Hindi na yung nakayuko, di ba? Hindi yung natatakot kang mag-post ng mga binibili mo. Okay, hinahide mo dun sa taong inutangan mo. Di ba? Bakit? Kasi hindi ka maging proud. Pero ngayon, I pray na lahat dito magiging influential because binless na ng Panginoon. Amen. No, tingnan sabi ng verse 13. Sabi, that you would no longer be slaves to the Egyptians. Ayaw ng Lord talaga alipin tayo. I broke the bars of your yoke, enabled you to walk with heads held high. Gusto ni Lord, hindi ka nakayuko, hindi yung feeling kawawa, hindi poverty, hindi ka alipin, hindi ka depressed. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. You are never designed to be the tail. You are the head and not the tail. Are you listening, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka buntot, ulo ka. Are you listening? Ayaw ng Lord buntot ka, gusto ng Lord ulo ka. Okay po ba ipag-pray ni Pastor? Lahat dito, magiging future CEO ng sarili mong business. Pag sumunod ka, ito yung pagpapala ng Diyos. If you will just submit, surrender your will to God, pagpapalain ka ng Panginoon. Ano po yun? Very clear po dito sa mga dinaanan nating verses. No,
Nasabi po, ang Lord ibe-blessing mga people niya, He will protect His people, and He will guide His people. Sasamahan niya. Amen. Sino rito gusto mo yan? Pastor, like ko yan. No, like ko yan, di ba? Kaya lang, tignan natin. Ito po ay blessing sa pagsunod. Blessing sa pagsunod. No, blessing sa pagsunod. Blessing sa pagpapasakop. Tama po ba? Mahirap po angkinin ito kung hindi tayo sumusunod at hindi tayo nagpapasakop. Kasi ito po ay pangako sa mga sumusunod nagpapasakop. Sabi nga ni Pastor Mervin, kung nakarating po kayo nung mga mentoring po natin, sabi ni Pastor Mervin, yung promise ni God is dependent on how you do the premise. Pag sinabing promise, karugtong niya, ang prerequisite niyan, premise. Paano mo sinusunod yung premise, para maangkin mo yung promise. Kasi maraming nag-aangkin ng promise, at kahit ipag-pray mo yan, kung hindi mo sinusunod yung premise, hindi yan magiging sayo. Kasi hindi pwedeng i-bypass ng Lord yung salita niya. Hindi si Lord nag-i-spoil. Kaya nga pinadala niya pa si Jesus para i-disciple tayo. Kasi may mga mali tayong desisyon. Andyan pa ba kayo mga kapatid? No, hindi tayo panglangit lang. No? Oh, tinanggap ko na si Lord, langit na ako. Hindi. Sabi kung panglangit ka, di sana pinatay na tayo ni Lord nung tumanggap tayo sa Kanya. Hindi tayo panglangit. Dito tayo gagamitin sa lupa, gagamitin niya tayo to advance His kingdom here on earth. Ay, listening mga kapatid? Kasi kung talagang langit lang ang gusto ng Lord, maligtas lang tayo at mapunta sa langit, di sana pinatay niya na tayo, hindi na tayo magkakamali. Kaya lang hindi yun ang design natin. Meron tayong misyon dito sa lupa. Amen. Sabi sa atin ba, meron kang misyon. Kailangan mong sumunod. Kailangan mong magpasakop. Amen. Ano po? Tingnan niyo po, ano yung important truths about God's blessing? Ano ba yung mga katotohanan sa blessing ng Lord? Kasi para makita natin, paano ba natin maangkin yung pagpapala ng Diyos? Okay. Tingnan niyo po, no? Binabanggit dun sa verse 3, unang-una, no? God blesses us through our obedience. Pinagpapala tayo ng Diyos dahil sa ating pagsunod. Amen? Sino rito yung, alam mo sa bahay, payboard ka kasi masunurin ka? Lahat naman pinapakain ng nanay at tatay pag umaga. Pero iba ka. Bakit? Masunurin ka kasi. Amen? Baka, meron ba rito? Kasi meron ako nabalitaan, parang border daw sa bahay. Pag uwi ng bahay, hagis ang bag, tulog, di man lang magugas ng plato, yung kinainan niya, iniwan dun sa lamesa, iniwan sa lababo. Hello? Yung labada niya, yung damit niya, naku po, parang may labandera. Tapos pag inutusan ng nanay at tatay, hindi sumusunod, nagdadabog pa. Ako, para may kilala kayo, ha? Hindi siya yun, no? Hello? Wala sa GUCCL niyan. In Jesus' name. Amen. Asa pa pagpapalain. Asa pa pag uwi ni mama, papa, galing SM, may pasalubong. Ang kapal. God blesses us through our obedience. Tignan niyo po, before God promised to send His rain, tignan niyo ha, bago pinangako ng Lord yung pagpapadala niya ng ulan, meron muna siyang utos na dapat mong sundin. Okay lang sa inyo, daanan natin yung utos? Daanan natin yung verse 1 to 3. Ano sabi ng verse 1 ng Leviticus? Do not make idols or set up an image or a sacred stone for yourself. Huwag kang magagawa ng kahit ano, lililok ng anumang imahe. Bakit? Ano sabi ng Lord? And do not place a carved stone in your land to bow down before it. Huwag kang gagawa ng imahe na yuyukuan mo. Utos ng Lord yan. Nasa Bible. Sabi niya, I am the Lord. I am the Lord your God. Ako ang Diyos mong Panginoon. Pag sinabi pong Panginoon, may-ari. Huwag mong gagawin yan kasi ako ang Diyos. Yung Diyos ng Bible, yung Diyos na milikha ng langit at lupa, yung Diyos hindi nakikita.
Yung Diyos na nasa langit. Huwag kang gagawa. May nakakita na ba sa Diyos dito? Kaya lang, di ba? Sabi ng Lord, huwag kayong gagawa ng anuman nililok. Pag sinabi ng Lord, huwag. Amen? Okay. Number 2, verse 2. Observe my Sabbaths and reverence for my sanctuary. I am the Lord. Pag inulit yung I am the Lord, mahalaga ba yon? Igalang mo yung araw ng pagsamba. Ibig sabihin, hindi na yung, ay, atin ba ako o hindi? Hindi yan, ina-negotiable yun. Pastor, last time wala ka kasi nasa Singapore kami, nasa Thailand kami, nasa Butuan kami. Nag-worship pa rin kami doon. Bakit kami nandun? Meron kaming conference. May training kami doon. Hindi yun naglalaro lang kami. Hindi yun outing. Are you listening? Hindi yun gala ng barkada. Hindi yun family gathering. Sabi ng Lord, wag daw natin, observe my Sabbaths and have reverence for my sanctuary. I am the Lord. Ako ang Panginoon. Ako ang may-ari. Amen? Hindi yan, alam niyo po yung word ng Lord, hindi siya suggestion, instruction. Hindi niya hinihingi yung opinion natin. Hindi yan based sa emotion mo. Amen? Kaya nga merong turo ang Panginoon, diba? Sabi ng Lord, kung meron kang, naalala mo, maghandog ka sa akin. Meron kang naalala na merong usap laban sa'yo. Hindi nga ikaw sa kanya siya sa'yo. Iwan mo yung handog mo, makipag-ayos ka sa kanya, then bumalik ka sa akin. Sigurista ang Lord. Iniwan mo na yung handog. Ay, listening? Sabihin, babalik ka talaga. Ang intention mo, sumamba. Ang intention, mag-sacrifice. Ayusin mo yung puso mo. Amen? Kaya tingnan niyo po, no? Kaya bago ka pumunta ng church, ayusin mo. Sabi sa atin mo, dapat nag-prepare ka. Di ba? Andyan pa ba kayo mga kapatid? Di ba? Grabe, paglabasan ng mga tropa, talagang OOTD. Di ba? Dapat pagka kay Lord, okay lang, naka-short lang ako. Basta okay na, kahit yung hinugot lang dun sa labahan, magre-ready ka, kapatid. Andyan pa ba kayo mga kapatid? Ano ang Pilipinas noon? Kung maalala po ninyo, batas po noon na paglinggo lahat ng establishment sarado dahil panahon para sumamba. Ano ang Pilipinas noon? Isa po tayo sa top nation sa Asia. Amen? Tanong ko sa inyo ngayon. Noon po, sarado, paglinggo, may time sa pamilya. Dati po nga, Sabado pa lang ng hapon, may simbang bata na. Tama? Ngayon, bukas na po lahat ng establishment. Ang dami na pong businesses na open ngayon ng Sunday. Ang tanong ko po sa inyo, nasaan ang Pilipinas ngayon? Top pa rin? Kaya lang sa huli. Bakit? Kasi nawala na yung puso ng tao sa pagsunod dito. Biyaya, ito po ay utos ng Diyos bago yung promise, may premise. Bigyan nyo ng galang yung pagsamba. Kaya itong lugar na to, hindi ito lugar para mag-Facebook. Pero man, nasa church ka na, nag-Facebook ka pa, nagme-messenger ka pa. Di ba? Kung ano-ano pa ginagawa, hindi ka na dapat malikot dito. Dapat ito na yung panahon, makikinig ka sa Diyos. Hahanapin mo yung Diyos. Andito po ba kayo mga kapatid? Hindi na ito yung panahon para makipagkwentuhan. Ito na yung panahon para si Lord, marinig mo yung tinig ng Diyos. Amen? Oh. Naintindihan ko po, totoo lang, yung iba po hindi makatulog sa bahay. Pagdating sa church, payapang-payapa. Amen? Kasi sabi ng Lord, come to me and I'll give you rest. Okay, pero sabi mo sa katabi mo, binibigyan kita ng karapatan. Sabi sa katabi mo, binibigyan kita ng karapatan na sampal-sampalin ako pag ako'y nakatulog. Hindi pa, wala pa nakakatulog. Amen? Tingnan niyo po, verse 3. Punta natin yung verse 3, ang ganda. If you, yung promise is dependent on how you obey the premise. If
Kung, if you follow my decrees and are careful to obey my commands. Yung binasa natin kanina, yung 4 hanggang 13, yun ay pangako ng Diyos. If you will do 1, 2, and 3. Andyan pa ba kayo mga kapatid? Ibig sabihin po, ang Lord, bine-bless niya tayo para maging blessing tayo. Alam niyo po, yung iba, ang isip nila kasi, puro pera lang, hindi ka bine-bless ng Lord para sa iyo lang yan. Bine-bless ka ng Lord para itulong mo rin sa iba. Tingnan Deuteronomy 15:11. Sabi, there will always be poor people in the land. Therefore, I command you to be open-handed toward your fellow Israelites who are poor and needy in your land. Yes, tutulong tayo, pero hindi natin ibibigay kung ano yung sa Panginoon. Di ba? Pastor, tumulong naman ako, hindi ako nagsimba. Hindi ganon, pero tutulong tayo. Yun ang intention natin, kaya tayo pinagpapala ng Diyos. Tama? Anong blessing ng Lord? Kung babalikan natin yung verse 4 and 5 kanina, tignan nyo po, ano ibig sabihin yan? I-bless, magsisend ng rain. No, yung dun sa verses sa taas. No, yung verse 4 and 5. Sabi niya ng Lord, i-bless niya yung hard work natin. Merong ulan. Anong sabihin po nun? Magiging effective tayo. Merong wisdom. Alam niyo po, hindi lang po na banggit ni RR doon sa testimony niya. Sinare niya po sa akin. Sabi niya, Pas, grabe ang Lord. Hindi niya talagang umaapaw sa puso niya, hindi niya mapigilang i-share. Sabi niya, Pastor, grabe. Nagkaroon po doon sa company namin na tinatrabaho niya, ang dami rin po mga Filipino VAs doon. Sabi niya, Pastor, may pinapagawa, wala pong makagawa. Ako lang po, Pastor, ang naglakas ng loob na kaya ko yan, gagawin ko yan. So, pinag-aralan niya rin, pinresent niya po, wala pong makagawa. Siya lang. At dahil doon, mayroong wisdom na binibigay yung Lord. Sabi niya, Pastor, nagtataka rin po ako, hindi ko po alam yung pinapagawa. Pinag-aralan ko po. Pero nung sinabi ng boss ko, ito, sinong kayang gumawa nito? Sabi ko, ako. Inano niya talaga. Pinag-aralan niya, tinuro niya po. Alam niyo po, manghang-mangha yung boss niya sa kanya. Bakit? Sabi niya, kakaiba yung wisdom na binibigay ng Lord. At alam niyo, anong blessing? Pinromote siya sa trabaho. Amen. Sino tiniwala pag pinopromote, may dagdag sweldo? Wala man siyang bagong kliyente, pero merong promotion na dumating. Hallelujah. Amen. Bakit? Yung kapatid po kasi, napaka-masunurin sa Panginoon. Kahit po, yung panahon na grabe challenging, nanganak po siya, same day namatay yung nanay niya. Ang hirap po no. Kanina po, naiyak nga ako habang pinapanood natin yun, lalo na umaga. Grabe, sabi ko, Lord, na-recall ko yung mga nangyari. It has been 2 years. Na po? Pero alam niyo po, grabe yung Lord talaga, napakabuti. At ngayon, she is so thankful na nagtuloy po siya. She is so thankful na nagtuloy siya sa Panginoon, nag-listen siya sa Lord, nag-listen din siya sa kanyang man of God. No, nag-listen siya, ganun lang po talaga yung tingin niya, talagang siya yung gagamitin ng Lord. Ang tingin niya sa akin, destiny setter ko siya. And grabe po yung ginagawa ng Lord sa kanya. Yung life-changing talaga. Yung, alam niyo, yun yung kliyente dumarating. Actually, may bago siyang client, bago po siya na-promote. No, bago po umalis sa butuan si Jason, may bago siyang client. No, yung husband niya si Jason, kasama po namin last time. Bago umalis, may bagong client. Tama? Pagdating, na-promote. Grabe talaga si Lord. Amen? Sabi mo, power si Lord. O bibigay ni Lord more than you need. Meron daw surplus. Tama? No, sabi ron, meron ba tayo, Je? Yung verse 4 and 5, nandun sa taas. Okay, anyway, kung kaya lang ako sundan. No, sabi, at masatisfy tayo. Hindi ka na mag-worry kung ano yung babayad mo sa bills. Bakit? Si Lord na nagpo-provide. Bakit? Kasi nga po iba na. Yung retirement mo magiging mas mabilis. Bakit? Kasi ang Lord pinapabilis. Yung 10 years na tatrabahuhin niya pa dun sa sarili niyang trabaho, 2 years lang po binigay na ng Panginoon. And even more, kasi 2 years pa lang. Why? Because she listened. She followed and obeyed. Andyan po ba kayo mga kapatid? Verse 6, kung titignan nyo, si Lord ipoprotect tayo sa greater failure.
Iingatan niya tayo, hindi tayo mag-fail. Mga masamang tao, mga mapandaya, mga mandaraya. Kasi po, pag mandaraya, hindi mo alam yan na dinadaya ka na. Scam pala. Sino ito gusto mo maingatan sa mga scammer? Sino na-scam na? Iingatan ka ni Lord. Okay? Dahil lang sumunod ka sa Kanya. Kaya sabi, yung mga business competitor mo, matakot na sa'yo kasi kakaiba ka. Parang, alam mo yun, sa dami ng bakit ikaw lang yung nakakaalam nun? Saan galing yun? Hindi mo rin naman alam yun. Pero, dahil sumusunod ka, kahit nahihirapan ka, kahit di mo maintindihan, merong ulan na galing sa langit. Amen? At sabi ron, because you will outgrow them. Bakit? Kasi takot, lalampasan mo na sila. Bakit? Si Lord ba naman ang kakampi mo? Hindi ka ba naman pagpalain? Dahil masunurin ka. Basta be identified lang na masunurin ka sa Diyos. Ipopromote ka, i-extend ng Lord ang territory mo. Bibigyan ka ng Lord ng mga property, hindi lang lupa sa paso. Are you listening? No, bibigyan ka niya ng property. At ginawa po ng Lord sa amin yan sa pamilya po namin. Why? Because we choose to obey. Nung una rin po, hindi po madali kasi nung namatay po yung ating founder, Pastor Kim Jae-yong, most of the people, iba po nawala, mga leaders lumipat ng ibang church. Ano sabi nila? Patay na yung pastor natin, lipat na kami. Kasi doon naman okay lang, kasi Korean din naman yung pastor doon. Para bang ang Pilipino at ang Korean, iba ang Diyos? Hello po mga kapatid. Pero naniwala po ako, kahit sa mga disappointed nose, kumikilos ang Diyos. Amen? Kung wala ka man pointed nose, yung ilong, tayo makatabi mo, ano ba yun? Pointed, disappointed. Sino tiniwala, kahit disappointed nose, kumikilos ang Diyos. Amen. Para bang, di ba? But alam niyo po, Pastora Jo, Mami, back then, alam ko po yung dinaanan ni Mami, umiiyak siya sa Lord. Bakit? Yung mga kasama niya, ngayon di niya nakasama. Pero sabi lang ni Mami, Lord, kahit ako na lang, susunod pa rin ako. And she continued. Nakita ko po lahat yon kasi ako po yung kasama niya po palagi. Kasi driver niya po ako. At ang blessing po sa akin is in the time na sinabi ng mom ko sa akin, anak, I was regular in the church pero bago pa lang po ako, sabi niya, anak, imbes na andyan ka lang sa sasakyan, sa parking lot ka, samahan mo na lang ako, mag-enroll ka rin, mag-aral tayo ng Bible. Sabi ko, sige, pwede na rin. Obedient di ba? No, siyempre, sip-sip ako sa nanay ko, di ba? Sip-sip ka sa magulang mo, di ba? Ano mangyari? That is the blessing for me. Andyan po ba kayo mga kapatid? I never regret yung ginawa kong decision na yon. No, alam mo yon, extend ng Lord territory mo. Marami ka ng savings ngayon. Uunlad yung kabuhayan mo. Marami ka nang kikitain. Bakit? Sinunod mo yung Diyos. May surplus, nagpapang-abot. Tama? Kaya po napakahalaga that we follow and obey God. Yung pagsunod natin po napakahalaga. Number 2, about the blessing, God Himself, siya mismo magpapala sa atin. Sino raw? Sino? Si God mismo. Ibe-bless niya yung business natin, yung trabaho natin, yung pag-aaral natin, lahat nung hawakan ng ating kamay, pagpapalain ng Diyos. Hindi anito magpapala, hindi anting-anting, hindi lucky charm, hindi lucky shirt. Ito kasing lucky shirt ko, hindi ko kasi suot yung lucky shirt ko, kaya hindi ako natanggap sa trabaho. It's not about that. Itong kapatid nga Pero mo yun, ang dami rin namang VA doon na magagaling, pero bakit siya lang? What's with her? Ang sabi niya rin sa akin, Pastor, di ko rin maintindihan. Pero nung tinuturo ko po, nung pinag-aaralan ko, may binibigay na wisdom ang Lord sa akin. At nung pinresent niya, hanga yung boss niya. Kaya pinromote siya. Amen? Hallelujah. Para bang, naalala ko po si Joseph the Dreamer, wala makapag-interpret ng dream ng Pharaoh. Kailangang tawagin pa si Joseph dun sa kulungan para dalhin sa palasyo. Grabing promotion. Amen? Because of the wisdom from God. No,
Kaya tingnan niyo po, hindi yung mga hindi yung mga statwa, hindi yung mga, sino rito yung merong tawag doon, yung dream catcher, yung parang sapot ng gagamba, nilalagay mga paano. Sino rito yung may mga yung, alam niyo yun, may kilala ba kayo? Kasi noon sa amin, yung horseshoe, lucky charm daw yon, yung horseshoe. Kapatid, dati yung relo namin, horseshoe. Tapos doon sa ilalim ng horseshoe, yung relo namin, di ba? Sa ilalim noon, meron pang may mga statwa. May mga imahe. Doon yung pinto ng kwarto ko. Pero alam niyo po, I realize when I read the Word of God, sino raw magpapala sa atin? Ang Diyos mismo. Ang Diyos. Alam niyo po, when I read the Bible, I read the Scripture, nakita ko po itong mga binabasa po natin, alam niyo po ginawa ko? Kinuha ko. Kasi una, parang natakot, sabi raw, baka mabiyak yung bahay ninyo pag inano mo yan. Di ba? Mamalasin na kayo. Alam niyo po ginawa ko, nung nabasa ko yung Bible, sabi ko, Lord, masama pala ito, Lord. Hindi ko rin pamimigay, ayoko nang mapasa yung sumpa sa kanila. Alam niyo po ginawa ko? Minaso ko. Sabi ko, tsoka lang pala. Wala po nangyari sa akin. Yung bahay po namin, hindi po nabiyak, pinagpala pa. Yung dating walang building, ngayon po may mga building na. Hello? Sabi ko, kahoy ka lang pala, sinunog ko po, hindi umimik. Pasensya na po kayo, baka sa iba offensive to, but I'm just speaking the Word of God. Sabi ko, siya nga, hindi niya maligtas yung sarili niya, ang tagal ko siyang pinagpeprayan, niluluhuran. Hindi niya pala kayang iligtas yung sarili niya, magtitiwala ako sa Diyos na nasa Biblia. And when we started our family, when we started to follow and obey God, God bless our life. Andyan po ba kayo mga kapatid? Bakit? Utos niya kasi yun eh. Huwag kang gumawa ng mga nililok. Diba? Sino rito yung may mga pusang kumakaway? Grabe, Christian na may pusa pang kumakaway, di ba? Pag nakita ka mga business, tapos meron pa yung palaka, may subong barya na nakaupo sa mga barya. Tama? Gusto mo ba puro barya? Ayaw ni Lord ng puro barya ka. Amen. He wants to prosper you. Ayaw niya ng buntot ka, gusto niya ulo ka, di ba? Alam niyo yung feng shui, di ba? Yung may mga feng shui, alam niyo po, pagka mga architect, inaaral nila yan lahat kasi mostly magpapagawa, mayayaman, Chinese. Inaaral nila yan. Dapat yung pinto, yung bahay nakaharap sa silangan, dapat yung hagdan, ganito lang yung baitang, dapat may ganito, dapat yung mga bintana, malalaki, kahit yung CR, sobrang laki ng bintana. Yung grabe, kita ka nung kapitbahay. Pag nasa CR ka, pag nagubad ka. Grabe, kasi nga gusto nila malaki yung bintana kasi yung blessing daw yun. But kapatid, sino magbe-bless sa'yo? Ang Diyos. It's not kung ano yung meron. Tuloy natin yung palakpak sa Panginoon. Sige po. Hindi yung lugar ng pinto mo, hindi yung laki ng bintana mo, hindi yung kung saan sumisikat yung araw magpapala sa'yo. Ang Diyos ang nangako, pag sumunod ka, ako ang Diyos mo, pagpapalain kita. Amen? No, alam niyo po, ang linaw-linaw nito doon sa kapatid, na sabi niya, si Lord na magbe-bless sa akin. Hindi po tao, ang Diyos. May favor ang Diyos. Amen? Yung protection po natin, hindi galing sa rosaryo. Hindi galing sa chain letter. Di ba kasi yung rosaryo, lalagyan ng rosaryo yung motor, yung nakalasabit dun sa rear mirror. Tama? Hindi po yun. Ang Diyos sa mag-iingat sa'yo. Wala naman po kaming ganon. Iniingatan po kami ng Panginoon. Are you listening, mga kapatid? Andyan po ba kayo? No. Pero tingnan nyo, hindi chain letter. Di ba? Ipasa mo to sa 7 mong kaibigan, pagpapalain ka. Pag hindi mo pinasa, may sumpang, may pangit na mangyari siya. Grabe, no? No, hindi po gano'n. Hindi po mga, di ba, email kasi yan. Email, pasa mo sa iba. Hindi po internet magpapala sa atin. Hindi po text. Di ba, sa text, nakatanggap tayo niya sa text. Di ba, yung chain text dati, no? Pasa mo sa mga 50 kaibigan mo, group chat, di ba? Group text, no? Hindi yun na magpapala sa'yo. Even yung palaspas. Palaspas? Yung iba kailangan, may palaspas ako para walang masamang espiritu. Kami po, walang palaspas. Nagpalaspas ka nga, in-entertain mo naman yung kasalanan sa buhay mo, di wala din. Bigyan ko kayo ng idea about palaspas. Yung palaspas, ginawa ba ni Jesus? Inutos? Hindi.
Tama? At nung dumaan, sabi ng mga tao, Hosanna! Hosanna, sabi ron, basahin ko lang, i-quote ko. Sabi, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Doon sa John 12:13. I-note nyo na lang. Hosanna. Hindi, mga disciples din yon, crowd yon. Ang tanong ko sa inyo, si Jesus, di ba nasa asno? Nagganon ba si Jesus ng tubig? Yan, bless kayo, bless kayo. Nagganon ba si Jesus ng tubig? Hindi. Tama. Tama. Tapos, di ba, nilapag nila ron, dinaanan ng Panginoon, hindi inutos ng Lord, wala rin sa Bible. Tapos ano nangyari? Alam niyo po yung mga sumigaw na yun, yung crowd, sila rin yung sumigaw, ipako siya sa krus. So anong significance ng pagsigaw nila, pagpalaspas nila? Wala. Yung pa yung sumigaw, ipako siya sa krus. Tama? Kaya si Pilato sabi, ipako ba natin yung tinuturing yung Panginoon? Ano kanyo ko mga kapatid? Ang magbe-bless sa'yo, hindi yung nilalagay mo. Ang Diyos ang magpapala sa'yo. Kahit saan ka pumunta, anuman ang estado ng buhay mo, pagpapalain ka ng Diyos. Amen! Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Okay, tuloy pa ba natin to? Salamat doon sa 10 nakasama ko ngayon. Tuloy pa ba natin? Amen! Okay lang ba? Yung truth ang pag-usapan natin? Because the truth shall, only the truth shall, yung truth lang. Yung scripture lang. Yung iba po kasi isa pa, yung mga tao naniniwala na pag ang sipag-sipag nila sa trabaho, yun ang pagpapala. Na wala na silang time sumamba, wala na silang time na magbigay ng papuri sa Panginoon, wala na silang time sa pamilya. No, ang Diyos ang magpapala sa'yo. Amen? Ngayon po, may work-life balance kami. Wala po kami, may Sabado, time yan sa family. Nagba-Bible study kami sa umaga. Cell group namin family yun. Tapos Sunday is Lord's Day. Lahat kami nandito sa church. Andiyan pa ba kayo? So, ibig sabihin, tapos Sunday, yan, trabaho na uli. Mayroong work-life balance. Yung iba, sobrang trabaho, nagkasakit na. Wala na kasing time sa worship. Wala nang time na ibalik yung papuri sa Panginoon. Wala nang pahinga. Sobra overwork na, over-fatigue na. Alam niyo po sa Saudi, kinuklose yung trabaho, yung mga businesses pag Friday. Yun ang kanilang araw ng samba, Friday. Sa Korea, sarado lahat ng mga businesses. Tingnan niyo rin Korea ngayon. Bakit may time sila na binibigay nila para sa Diyos? Sa Israel po, bakit pinagpapala? Friday pa lang ng hapon, paglubog ng araw. Tinuturing na nilang Sabbath yon. Ang gagawin na nila po, kakain sila at pag nagtitipon sila, hindi sila gumagamit ng mga kubyertos, plato, disposable. Bakit? Wala nang gagawa. Pahinga na tayo. Rest na to. Diyan ba kayo? Rest day na sila. Yung pagluluto lang, yun lang yung ginagawa nila. But yung paghugas ng plato, wala na. Kaya disposable, tapon na nila. Bakit? Gusto nilang, ang gagawin na lang nila, pupunta sila ng templo, mag-aaral, magpipray sila, mag-aaral sila ng salita ng Diyos. No wonder ang Israel, ang liit-liit, ang daming kalaban hanggang ngayon, hindi natatalo at pinagpapala pa ng Diyos. Bakit? Ganun silang sumamba sa Diyos. Walang question ang pagsamba. Ang mga business people sila. Kaya pag sinabi pag nataon na sila ay day of atonement nila, talagang tapos. Sarado negosyo. Fasting, prayer. Bakit? Kasi yun ang culture nila. Si Lord ang mahalaga. Si Lord ang blessing, hindi pera. Andito po ba kayo mga kapatid? By the way, if you'll be giving your tithes and offering, and even yung first fruit nyo, na binibigay nyo, ang habol nyo, pera, huwag na kayo magbigay. Pero kung habol mo ay presensya ng Diyos, ibigay mo. Bakit? Kasi siya talaga ang blessing. Sasamahan Kanya. Now, tingnan niyo po ito. Sabi ng verse 2, sabi, observe my Sabbaths and have reverence for my sanctuary. I am the Lord. Ako ang Panginoon. Ako ang may-ari. Huwag mong dalhin yung katawan mo kung saan-saan. Tama? Deuteronomy chapter 28, verse 47. Sabi po rito, tingnan niyo po ha, nakakalungkot to ha. Tingnan niyo. Because you did not serve the Lord your God joyfully and gladly in the time of prosperity. Warning po ito.
dun sa mga umuunlad ng buhay na nagbabago. Mga kabataan, warning ito sa inyo. Kasi pwede ngayon, nandito kayo, nahanap niyo Panginoon kasi mahirap pa ang buhay, kasi wala pa kayong mga titulo, wala pa kayong mga pangalan, wala pa kayong mga nalalaman, wala pa kayong posisyon, wala pa kayong yaman. Warning ito sa atin. Huwag nating kakalimutan na sumamba sa Diyos na may kagalakan kahit muunlad na tayo. Okay po? Kasi yung iba po, nung umunlad na buhay, nag-take off na. Binitawan na yung ministry, binitawan na yung cell group, no? Nasa Lord pa rin naman po ako, pero iba na siya magsalita sa leader niya. No, iba na. Nakalimutan niya na yung mga bagay-bagay. Na dating sabi niya, Lord, hanggang kamatayan, maglilingkod ako sa inyo. Pastor, sasamahan kita hanggang dulo. Grabe. Hello po. Diyan ba kayo? Pero nung may title na, may position na, nagbago na. Hindi na nakikinig. Pastor, di mo ka naintindihan. Oh, sabi ko, dati walang ganyan. Andito po ba kayo mga kapatid? No, dati yung pagsamba sa Diyos, nawawala na. Alam po, Pastor, may trabaho kasi ako. Oh! Dito po ba kayo mga kapatid? Dati, kaya mong iwan yung trabaho mo, pinili mo nga maglingkod sa Panginoon doon sa trabaho mo noon, nung magsimula ka pa lang, na walang Sunday. Tapos nung medyo nag-take off na, nag-take off na rin. Dito po ba kayo mga kapatid? So, babala po ito? No? Babala po ito? Okay. Verse 48. Sabi, therefore, in hunger and thirst, in nakedness and dire poverty, you will serve the enemies the Lord sends against you. He will put an iron on your neck until He has destroyed you. Kalaban na pala natin ng Lord pag hindi natin nabibigyan ng halaga yung pagsamba. Na ginagamit nating reason yung trabaho. Ginagamit nating reason yung negosyo, yung kapirahan, para hindi natin masamba ang Diyos. Ang hirap nun. Amen? Kaya po si Pastor, ako nalulungkot pag may absent. Sabi ko, ba't absent ka? Pastor, may trabaho. Pastor, maraming project sa school. Sabi ko, hindi niya naintindihan, Lord. Hindi ako ang kalaban mo, si Lord. Are you listening? Andiyan pa ba kayo? Hello po. Salamat sa 10 kausap ko. Dinan niyo po, kaya kapatid, kung chinecheck ka ni Pastor, I'm concerned sa iyo. Ang hirap niya, no? Ang hirap pag si Lord ang kalaban mo. Amen? Kaya niyang bawiin ng lahat. Tama? Alam niya kasi yung isip natin, gusto niya yung true worship. Gusto niya yung totoong prayer. Hindi yung nandito tayo sa church, ang habol lang natin, blessing ng Lord. Pera lang, di ba? Tagumpay. Pero totoo lang, yung heart natin wala sa Kanya. Iba yung time with God. Iba yung time for God. Pastor, alam naman ng Lord, yung trabahong to, lahat na kinikita ko para sa Kanya, wala ka na sa church. Hindi mo na ginagawa yung pinapagawa ng Lord sa iyo, yung sinumpaan mo nung una. Tapos sabi mo pa, nasusunod mo pa rin ng Diyos, hindi ka nawala. Ano yan? Dito po ba kayo mga kapatid? Salamat dun sa 3. Binigyan mo ng karapatan yung katabi mo, baka tulog na yung katabi mo, ha? Okay, Psalm 53 verse 2. Tingnan niyo po, Psalm 53 verse 2. God looks down from heaven on all mankind so to see if there are any who understand. Meron ba nakakaunawa? Alam niyo po, iba yung may information, iba yung may revelation. Maaaring ngayon, information sa inyo to, nagte-take notes kayo, naintindihan. Pero iba yung revelation. Yung tipo na katulad ng kapatid, no, yung testimony niya, hindi niya naintindihan yung sitwasyon, pero sabi, dahil may word si Lord at sabi nung pastor ko, sinunod ko lang. Kahit mahirap, masakit, mabigat, malungkot. Pero sundin ko lang kasi alam ko may blessing ang Lord, may purpose ang lahat. True enough. After niya sundin ang lahat, hindi niya po kina-question si Pastor, hindi niya ako inaway, wala po siyang masamang salita sa akin. Sumunod lang po yon, pinagpapala po siya ng Panginoon. Are you listening, mga kapatid? God has been blessing her life and yung family niya po. At yung ministry niya po, nakita niyo yung mga pictures doon? Isa po sila sa fruitful ang ministry po doon sa mga kapatid po natin sa 13. Hinahanap ng Lord, sino yung naghahanap sa Kanya?
Alam mo, kapatid, hinahanap nila, tinitignan na ngayon yung attitude mo na naghahanap sa Lord. Tama, kaya dito sa church, hindi na to yung lugar para mag-Facebook ka, mag-messenger ka, papatago, gamit pa nung yung alam mo yun, yung screen protector na paggilid mo hindi nakita. O ganun pa. Pero mo yun, talagang may tinatago ka talaga siguro. Tama? Hello po? Andiyan pa ba kayo? Hindi na to yung lugar na gano'n. Ito na yung lugar, hahanapin mo yung Panginoon. Ang Lord, kapatid, hinahanap niya yung naghahanap sa Kanya. Kaya kung ikaw naghahanap sa Diyos, wanted ka sa Diyos. Wanted ka sa pagpapala ng Diyos. Bakit? Kasi po hinahanap. Sabi sa katabi mo, hinahanap ka ni Lord. Amen? Si Jesus na wala. Naalala niyo si Jesus na wala nung 12 years old? Saan siya nakita? Sabi ng nanay at tatay niya, pinahirapan mo naman kami ng tatay mo. Andito ka lang pala. Nandun siya sa templo, nakipagtalastasan sa mga saserdote. Tama? Sa mga scribes. Alam niyo sabi ni Jesus, bakit niyo ko hinahanap? Hindi niyo ba alam na dapat ako ay nasa templo ng aking ama? Yung katabi mo, pag nawawala, saan kaya napupunta? Ayun. Sana kung nawawala ka, nasa church, baka nasa plaza ka lang. Sino kasama mo sa plaza? Alam mo naman, nag-aaral ka pa, di ba? Parang may alam si pastor, ikaw na lang ang hindi nakakaalam na alam na ng lahat. Grabe kapatid, 6 days of labor, 1 day lang sa Diyos. Binless ka na ng 6, sa'yo na. Pinalakas ka ng Diyos, binigyan ka ng wisdom. Pagdating ng Sunday, kukunin mo pa? Andyan ka ba? Di ba? Tapos, Lord, bless mo ko. parang labo mo. Sabi mo, labo mo. Alam niyo po, remember, God said, I am the Lord your God. Sabi niya doon, I am the Lord your God. Di ba? Nakita niyo yung word, I am the Lord your God. Hindi po pera. Huwag mong habulin ng pera. Hindi yan ang Diyos natin. Amen. Number 3, God blesses us with His presence. Ang tunay na blessing ay presensya ng Diyos. Kasi aanuhin mo yung lahat ng meron ka. Kung hindi mo naman kasama yung Lord, kung maalala po ninyo, tinuro rin ni Bishop Oriel last time, dapat tayo kasi, gusto lang natin 3 P's. Ano yung 3 P's? Protection, provision, tsaka promise ng Lord. Yun na, okay na tayo. Kaya lang may 4 P's. Dapat 4 P's? Di ba? Dapat 4 P's. Tama, ano yung pang-4? Presence. Sabi ng Lord, sige, meron na kayong protection, nandyan ang angel. Tama? No, meron kayong protection, meron din kayong provision. Andyan, no? Meron kayong mana, meron kayong pugo, meron kayong tubig na bumubukal sa bato. Meron din kayong promise ko. Magiging inyo yung promised land. Pero sabi lang ng Lord, hindi ko kayo sasamahan. Alam niyo, sabi ni Moses, very aware, Lord, kung hindi nyo kami sasamahan, hindi na lang kami aalis. Bakit? Anong silbi nung protection, nung provision, nung promise nyo na wala naman kayo? Amen. At alam niyo po, minsan naisip natin, di ba? Naalala niyo si Moses, nagkamali siya, tapos sabi ng Lord, dito ka na lang, Moses. Titignan mo na lang. Ang sabi ni Moses, Lord, gusto ko makapunta. Please naman, patawirin mo naman ako ng Jordan. Gusto ko makapunta ng promised land. Gustong-gusto niya yung promised land. Pero sabi ng Lord, hindi. Tapos ka na. Kunin na kita. Lord, baka pwede naman. Nagalit. Sabi ni Moses, doon sa Deuteronomy, nagalit ang Diyos sa kanya. Bakit? Tigilan mo na. Dito ka na lang, umakyat ka ng bundok, tanawin mo na lang. Bakit? Kukunin na kita. Alam niyo po, naintindihan ko, nalungkot ako, Lord, sabi mo, kawawa naman si Moses, hindi niyo napuntahan yung promised land. Ang tagal-tagal, siya pa nag-lead. Alam niyo po, nung naintindihan ko, blessing si Moses. Bakit? Sabi ni Lord, inahabol mo promised land, ako na nga kukuha sa'yo yung source ng lahat. Amen? Nung naintindihan ko ay oo nga, baka mamaya masilat pa si Moses, hindi pa si Lord ang kasama.
Amen. Baka sumamba pa to doon sa mga Diyos ng naandoon, yung iba't ibang Diyos na naandoon. Mawala pa yung puso niya sa Diyos. Ngayon ko naintindihan, kaya nagalit ang Diyos kasi gusto niya si Moses, yung lingkod niya, sa kanya. Dito po ba kayo mga kapatid? Ngayon hindi na ako nalungkot doon. Sabi ko, Lord, ang ganda. Praise the Lord. Presence nyo ang pinaka-mahalaga. Amen? Kaya lang iba po, di bali ng mayaman, pero wala naman yung presence ng Lord. Di bali may pera, pero wala ang Lord. Hindi na sumasaya yung Panginoon, nakakalungkot po yun. Sabi po ng Leviticus 26:11, ano sabi ng verse 11, I will put my dwelling place among you, and I will not abhor you. Pangako ng Lord, mananahan siya sa mga Israelita. Wow, grabe. Tama? Tingnan niyo po, mananahan. Pinulfill po ni Jesus to. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Pinulfill ng Diyos to. Ano sabi pa? Sabi, do you not know? Sabi sa katabi mo, hindi mo ba alam na your bodies are the temple of the... Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi yan pang bisyo. Baka may nagbibisyo pa rito. Patago, payosi-yosi, pa-vape-vape, diba? Pa-inom-inom. Uy, hindi na yan sa'yo. Kay Lord na yan. Ha? Diyan ba kayo? Sabi ran, who is in you? Whom you have received from God. Ito pa yung dulo. Similar dun sa I am the Lord. You are not your own. Hindi na yan sa'yo. Bayad na yan ng Diyos. Amen? Hindi mo na yan dinadala kung saan-saan. Yang matang yan, hindi na yan para manood ng kung ano-ano. Yung kamay na yan, hindi para humawak ng kung sino-sino. At humawak ng kung ano-anong bagay. Are you listening, mga kapatid? Verse 12, Leviticus 26, sabi, I will walk among you and be your God, and you will be my people. Si Lord na, establish niya, na ano, bayan ka niya. Anak ko yan. Minsan po, punta ko ng SM, kinakausap lang ko, teatro. Ay, kamusta, magkano sweldo niyo rito? Sabi ko, sumunod ka lang, magpasakop ka lang. May pastor po ba kayo? Hindi ako nagpapakilalang pastor. Ang suot ko, casual lang din po. Kung ano yung damit pag nasa mall. Hindi po ako nagbabarong. Kaya na po kayo, hindi ako nagbabarong. Okay? Okay lang ba sa inyo? Hindi nagbabarong si pastor? Na si Jesus nga, hindi na-identify ng mga tao. Kailangan pa ng hudas. Bakit yung damit ni Jesus, pareho lang ng mga tao? Hindi kakaiba. Pero yung underwear ni Lord, mamahalin kasi pinagsapalaran nila. Baka sa panahon natin, baka Versace yun. Oo, sobrang mahal. Pinagsapalaran ng mga Romano, sundalo. Mayayaman yun. At saka iba tingin nila sarili nila para pagsapalaran nila yung underwear ng isang kriminal. May dugo, marumi, pawisan. Underwear pa. Take note. Can you imagine that? Kaya tingnan niyo po, napakahalaga kapatid, ang Lord ipo-promote ka. You don't have to make your name known. Minsan pa dito, lalabas kami sa manggahan. Yung mga tao po, sabihin, oh, bakit naglalakad po kayo? Bakit di kayo nagdalang sasakyan? Para bang wala kaming karapatang mag-tricycle? Di ba? Hindi po, no? Parang nagugulat sila, bakit kami naglalakad? Kasi alam nila, hindi kami para maglakad kasi mayroong sasakyan. Amen? No, biruin mo yun kasi si Lord na i-identify niya yung sarili niya na nasa iyo siya. Sino rito gusto nun? Yung gusto nun, magsumigaw ng Amen! Amen! Yan. Gagawin ni Lord yon. Yung Egypt po kasi tingnan niyo po ha, sabi ng verse 13, I am the Lord your God who brought you out of Egypt so that you would no longer be slaves to the Egyptian. Ayaw ng Lord na slave tayo. I broke the bars of yoke and enabled you to walk with heads held high. Gusto ng Lord, hindi tayo alipin. Gusto niya tayo, alam niyo yun, yung naipagmamalaki tayo ng Panginoon. May influence tayo. Bakit? Kasi totoo lang po, tayo? Royal priesthood. Hindi lang po priesthood, royal. Alam niyo ba yung royal? Dugong bughaw. Amen? Gusto ng Lord, pag may mga reunion, may say ka. Naintindihan niyo? Sino pinapakinggan niyo sa reunion? Yung may pera, yung walang pera? Oh.
Di ba, sumigaw. Sabi nung doon tayo sa sabi nung walang pera, doon tayo sa Isla Bonita. May malamang, hindi susunod yun, di ba? Oh. Sabi nung yan, doon tayo sa Boracay. Saan kayo? Di ba, doon kayo sa Boracay, di ba? Kahit na magsalita pa yung mahirap, doon tayo sa Boracay. Sabi naman isa, doon tayo sa Disneyland. Saan kayo? Doon kayo sa mayaman. May influence kasi. God wants to use your life. Kaya po, prayer ni Pastor sa GUCCL, wala nang may utang sa 2025. 2025, huli na yan. Amen. 2025 will be a different story sa'yo because you are obeying the Lord. Amen. You are following the Lord. You are giving your life to the Lord. Sabi po, tingnan nyo kasi, yung nakipag-isa raw kay Kristo, ano nangyayari? 2 Corinthians 5:17. Sabi nung 2 Corinthians 5:17, anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. The greatest blessing, the greatest miracle is a changed life. Aanuhin mo yung pera, hindi naman na bago buhay mo. Aanuhin mo yung TV, hindi ka makakita. O kung nakakita ka man, baka pinanood ng mali. Tumitig sa mali. Nakalakad nga, pumunta naman sa mali. Ang greatest blessing is a changed life. Amen. Kaya po alam niyo po, bago ka na. Sabi mo, bago ka na. Kaya kahit saan, Kristiyano ka na. Ano nang kaisipan mo? Hindi ka na babalik sa Egypt. Hindi ka na alipin. Iba na kaisipan mo. Pag Kristiyano ka na, titigil ka ng manloko ng tao. Hindi ka na magsasalita ng pangit sa tao. Hindi ka manloloko ng kliyente, hindi ka manloloko ng mga business partner mo, hindi ka na magko-compromise, walang compromise yung mga transaction mo, no, yung trabaho mo, wala kang dadayain, hindi ka mandadaya sa oras. Hindi mo dadayain yung oras, hindi ka magsasayang ng oras, hindi ka magko-corrupt, hindi ka mandadaya sa exam mo, mag-aaral ka ng mabuti. Bakit? Kung nandadaya ka sa exam pa lang, ikaw na nagsisimula ng korupsyon. Nandadaya na sa pag-aaral So, tatingin nyo, anong mangyari sa dulo? Di puro daya din. Pero tayo, hindi na po tayo yun. Sabi mo, hindi na ikaw yun. Sabi nga nung Isaiah 3:10, hindi na natin puntahan. I-note nyo na lang. Kung ano yung tinanim, siya ring aanihin. No? Kaya yung taong pinalaya na, wala nang ikakahiya, kaya raw hindi na nakayuko. Bakit? Pinalaya ka na, iba na galaw mo, hindi ka nahihiya. Yung iba po, tinan mo, hindi ka lang mag-church, ano sabihin? Nakakahiya naman, hindi na ako attend. Di ba? Hindi ka lang nag-devotion, o hindi ka nag-cell group, nakakahiya kay kuya, kay ate, hindi na ako attend. Saan nagsimula? Hiya. Naging kabayo. Ngayon kabayo? Hiya. Tama? Sabi sa katabi mo, yung hiya sa kabayo lang. Amen. Bakit nahihiya? Bakit natatakot? Kasi, kung sumusunod ka sa Lord, wala ka nang kinatatakutan. No, hindi ka na nanloloko kasi wala ka nang dinadaya, wala ka nang inaabuso, bayad ka na doon sa inutangan mo. Hindi ka na nananamantala, hindi ka nang gagansyo, hindi ka manggagamit ng tao para umangat ka sa buhay mo. Kasi meron ngayon, tutulungan ka, pero kumikita rin siya sa'yo. Naintindihan nyo? Hello po, ingatan nyo rin sinasamahan nyo. Bad company corrupts good character. Para malaman nyo kung good yung company mo, submitted siya sa Lord, obedient siya sa Lord. Tapos, obedient siya dun sa leader. Meron ba siyang pinapakinggang leader? Submitted ba siya dun sa leader na yan? Kasi si Jesus submitted. Hinanap niya pa si John the Baptist. Diyos na yon. Tama? Hinanap niya pa si John the Baptist. Diyos na ang Panginoon. Bakit? Sabi ni John, hindi ako karapat-dapat. Pero sabi niya, gawin natin to dahil ito yung kalooban ng Ama nasa langit. Tama? Sabi ni Jesus, obedient talaga. Kaya anong nangyari? Bumuka yung langit, bumaba ang Holy Spirit, tapos nagsalita yung tinig sa langit, kinonfirm, inaffirm yung kanyang pagiging anak at naging masaya yung Ama. Naku niyo po mga kapatid, dahil sa pagsunod, mayroong nabubuksang langit. Merong bumababang anghel, merong Holy Spirit na nag-empower sa atin. Are you listening? Okay, at itinatatag yung ating pagiging anak. Amen? Tira mga katabi mo, anak ni Lord yan. Ito yung tanong sa atin. Blessed ba talaga yung buhay ko? Am I really blessed?
Blessed is kasama mo yung Lord kahit saan ka pumunta. Dahil alam mo, sinusunod mo siya. Alam mo, kung inuusig ka man, alam mo, inuusig ka dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Hindi yung inuusig ka kasi disobedient ka, rebellious ka, iba yun. Pero yung inuusig ka dahil sumusunod ka sa Diyos, blessing ka, kapatid. Pero ito yung tanong, isipin natin to, blessed ba ako? O bakit hindi ako blessed? Kapatid, kung gusto mo maging blessed, sundin mo yung decrees ng Lord. Hindi yan suggestion, instruction yan. Touch not the anointed. Hindi ka magsalita sa leader. Touch not nga eh. Tama? Oo. Si David nga, gusto niya nang patayin si Saul, hindi niya pinatay. Kahit siya na yung pumatay kay Goliath, di ba? Alam niya rin naman, pinili siya ng Lord. Malapit siya sa puso ng Diyos, pero hindi niya ginawa. Kaya tinaas siya ng Panginoon. Right? Bakit? Kasi submitted talaga siya. Kaya kapatid, kung meron ka bang dapat baguhin sa paniniwala mo? O saan ba nagmumula yung pag-unlad mo? Kailangan bang baguhin yan? Yung pag-asenso mo sa buhay, saan ba nakabase yan? Galing mo ba doon sa mga no? Doon ba nakabase yan sa Lucky Charm, whatever? Meron bang dapat itapon? Meron bang dapat sunugin? Meron ka bang dapat sirain na nalaman mo ngayon? Ito yung kinamumuhian ng tunay na Diyos. Ano yung hakbang na dapat mong gawin? Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon, I am the Lord. Huwag kang matakot, I am the Lord na magpapala sa iyo. Siya lang yung tunay na Diyos at siya lang yung kayang magpala. At baka kailangan mong ayusin yung schedule mo para makapaglaan ka ng quality and quantitative time para sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa Diyos. At yung worship natin, kailangan nagpe-prepare tayo. Huwag yung pupunta ka lang, basta red, okay na, punta akong church. O huwag na mag-isip na, pupunta ba ako o hindi? Dapat ang choice mo, pupunta ba ako o pupunta? Yun lang. Ganun lang. Kami, ganun na po kami. Wala na kaming iba. Tama? Wala na kami. Non-negotiable po yung Sunday sa amin. Kahit may mag-invite, magninong kayo, sorry, gawain, priority ko gawain. Ano po, birthday, mga kamag-anak namin, okay, alam nyo na yun, di ba? Hinintay na kami kahit hanggang alas 10, alas 11. Bakit? Hindi kami makakapunta. Listening, tinitira nila kami ng pagkain at hindi pa panis. Talagang hinanda nila para sa amin lang kasi gusto nila kaming makita. Amen? And we bless them naman after that. No? Kapatid, baka may kailangang itama sa negosyo mo. Kailangang ituwid dun sa trabaho mo, sa pag-aaral. Baka mayroon kang kailangang isauli, bayaran o iayos. Baka may kailangan kang ihinto. Mga maling gawain, mga MU, maling ugnayan. MP, maling plano. Ibang MP yung naisip ng iba, no? Baka may kailangang itigil na nakakasama sa buhay mo, sa kalusugan mo, ng ibang tao. Amen? Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Kapatid, hindi sa pera umiikot yung mundo natin. Hindi rin sa kasagasaan, kayamanan, kalusugan, pero sa pagpapala ng Diyos. Amen? Presensya ng Diyos yung hinahanap natin. Kaya po yung prayer natin, ang ganda ng awit natin kanina, yung the blessing. Sabi nung Numbers chapter 6, verse 24 to 26, sabi, the Lord bless you and keep you. Alam nyo, kailan binibitawan to ng mga Levita, no, lalo ng mga saserdote? Kailan binibitawan? Ito po ay blessing po ng mga saserdote. Kailan ginagawa? After nila gawin lahat ng sacrifice, yung handog nila, yung worship nila sa Lord, after their obedience, doon bibitawan yung blessing. Anong blessing? Tingnan nyo, anong blessing? Ang dami nating hinabol na blessing. Ano ba talaga yung blessing? And assignment din sa inyo, basahin nyo po yung Matthew chapter 5, verses 3 hanggang 13. Assignment? Matthew chapter 5, verse 3 hanggang 13. Assignment nyo po yan. Yan po ang tunay na blessing. The Beatitudes. Right? Pero ito po, puntahan natin to. Ano sabi?
The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Shall we pray? Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, sa oras nito, meron ka bang kapatid, may mga area ba ng buhay mo na hindi pa nasasakop ng Panginoon? Or maybe ngayon, di mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, kung hindi mo pa siya tinatanggap, umaring tinanggap mo na pero nabitawan mo, ito yung time that you rededicate your life. Pero sa oras na ito lahat, sama-sama, pwede ba ito? Lahat tayo mananalangin, walang mag-isang nananalangin, kundi lahat nananalangin. Samahan niyo ako sa prayer. Tayo magtong ulo ng ulo, tayo magpikit na ating mata. And let's pray. Panginoong Jesus, ako ay nagpapasalamat dahil nananampalataya po ako na binigay niyo ang inyong buhay sa krus para bayaran ang lahat ng aking kasalanan at bigyan ako ng laya sa lahat ng argumento at sumpa. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, Hari at tagapagligtas. Nais ko po mula sa oras na ito na kayo na ang masunod sa aking buhay. Samahan nga po ako ng Banal na Espiritu, bigyan ng tibay at tatag ang aking sumpang ito, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, aking pong dalangin, inyong mapagpala yung inyong pong bayan. Yamang nag-decide sila na kayo na yung kanilang Panginoon, na kayo na yung masusunod sa kanilang buhay, kayo na yung may-ari. Lord, alam ko wala kayong planong ikasasama namin, and your word is the truth, and the truth shall set us free. Ano man po yung umaalipin pa sa kanila, naniniwala ako dumating kayo para palayain kami. Binigay niyo yung buhay niyo para lumaya kami. And Lord, right now, I declare and I decree, by your blood, Jesus, pinatawad, nilinis niyo na yung imanak sa anumang karumihan at kasalanan. At Lord, ngayon binibigyan niyo sila ng lakas at kakayanan para hindi na po maulit magawa tong kasalanan ito. At patuloy na mamuhay na po sila sa kalayaan, buhat sa inyo. Mapagpala niyo po yung mga kapatid, maingatan niyo po nga sila. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. And I release, Lord, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.